Napabalikwas si Adela sa pagkakahiga nang matuklasang kalat na ang liwanag. Nagmamadali siyang bumangon mula sa hinihigaang sahig na nalalatagan ng lumang banig. Kamuntik pa siyang masubsob ng kumawit sa isang paa ang manipis na kumot. Mabuti na lang at naitukod niya sa haligi ang isang kamay. Tuluyang nagising ang kanyang diwa. Dire-diretsyong gumana ang utak sa araw-araw niyang routine. Sumagsag na siya ng lakad patungo sa batalan ng kanilang bahay. Dinampot ang 2 timbang walang laman. Hindi na niya nagawang suriin ang itsura sa pagmamadali. Nakatuon ang isip sa gagawing pag-iigib. Nang makababa sa hagdan, tumakbo na siya upang mapabilis at makarating agad sa igiban ng tubig. Hindi naman iyon kalayuan sa kanilang bahay. May oras kasi ang supply ng nawasa sa kanilang lugar at kapag hindi siya naging maagap, sa hulihan ng pila ang kanyang bagsak. Hindi niya naiwasang pagalitan ang sarili. Kung nagising lang ng maaga, hindi sana siya nagagahol at nag-aalala. Naiiling niyang isinausaw ang daliri sa timba. Ang kaunting tubig na nasagap ng daliri ang ipinampahid sa magkabilang sulok ng mga mata. Kamay na lang ang ginamit niyang pangsuklay sa magulong buhok. Nakahinga siya ng maluwag nang madatnang kakaunti pa lang ang nag-iigib. Oo nga't nasa hulihan siya, maigsi naman ang pila. Palihim siyang natawa nang maisip na marahil ay nahimbing din sa pagtulog ang mga kapitbahay nila. Ilang pabalik-balik sa igiban ay nakapuno siya ng 3 banga sa batalan nila. Pati ang mga tabo, palanggana at batya ay nasa linan niya. Ganon din ang mga kaldero at pitsil. Lahat ng maaaring pag-istaka ng tubig ay pinunuan. Ayos, ang dami kong naigib. Nakangiti niyang sabi habang pinapahid ang pawis sa mukha at leeg gamit ang manggas ng suot na kamiseta. Hindi sa pag-iigib natatapos ang kanyang gawain. Ang totoo, yun pa lang ang simula. Masigla niyang kinuha ang payat at medyo mataas na latang naging lalagyan ng gatas pambata. Nahingi iyon ng nanay nila sa kapitbahay na medyo nakaririwasa sa buhay. Iyon ang ginagamit nilang kalan. May pabilog iyong butas sa gawing ibaba ng katawan na nagsisilbing bunganga. Doon ipinapasok ang kahoy na panggatong. Nakapatong iyon sa malapad na batong nahingi naman sa nagtitibag ng kalsada. Pinagtulong-tulungan nilang buhatin pauwi. Inayos upang maging pantay na kalangan ang kanilang kalan. Inilapit niya ang maliit na sakong naglalaman naman ng pinong kusot. Ang kusot ay nahihingi sa may kanto, sa may bakanting lote niya sa gilid ng daan. Doon iyon inilalagay ng may-ari ng mga kahoy na tinitistis. Mistula na nga iyong bundok sa dami, kaya kahit sino ay maaaring manghingi. Kabisado na niya ang dapat gawin. Nilagay niya sa pinakagitna ang long neck na boteng walang laman. Lata naman ang kondensada ang inilagay sa pinakabunganga at saka siniksika ng kusot ang palibot ng bote. Winiwiligan niya ng tubig ang kusot at saka binabayo upang walang bahaging maging ampaw. Nang mapuno at matiyak na siksik na, dahan-dahan niyang hinugot ang bote paitaas. Nagkaroon ng tila tubo
sa gitna ng kusot. Dahan-dahan din niyang hinugot ang lata. Kumuha siya ng ilang pirasong kahoy panggatong at inumpisahang parikitan. Inilagay na niya ang parilya at ang kuping takip ng lumang kalderong ang butas sa gitna ay malaki lang ng bahagya sa hugis tubong pinapanhikan ng apoy. Inilalagay niya iyon para hindi masyadong maulingan ang isasalang na panluto. Isinalang niya ang mauling na takore. Sira na ang hawakan nun pero nagagamit pa dahil wala namang butas. Hindi na niya yon iniisis dahil baka mabutas pa. Nilagyan iyon ng nanay nila ng medyo makapal na alambre kaya may hawakan. At dahil nasanay na, kabisado na niya ang gagawin upang hindi mapasok. Pagkulo ng tubig, ihahalo na niya ang bigas na binusan niya kagabi. Iyon ang kanilang magiging kape. Lalagyan niya ng piraso ng tela ang bunganga ng termos. Iyon ang magsisilbing panala para walang gaspang na malalasahan. Nang masigurong maayos na ang apoy sa kalan, binisita niya ang 3 kapatid sa tulugan nila kapag gabi at sala't kusina naman kapag araw. Maingat niyang inayos ang kumot ng mga ito at saka binalikan ang niluluto. Maya-maya lang darating na ang nanay galing sa pamimili ng paninda namin, kaya dapat makisama ka ha, sabi niya sa harapan ng kalan na para namang sasagot iyon sa kanya. Nagkakape na ang mga kapatid niya nang dumating si Aling Dolor, ang nanay nila. Sinalubong niya agad ang ina at tinulungan bitbitin ang 2 bayong naglalaman ng mga karne ng baboy, manok at isda. Naka-plastic na ang mga iyon. May tagkalahating kilo at tagwa 1/4. May mga gulay ding pang sahog. Mas nabibili ang paninda nila kung pati rekado ay meron din sila. Ilalako nila ang mga iyon maya-maya. Habang nagkakape ang nanay nila, inaayos na niya ang mga ititinda sa maliit nilang kariton. Itinutulak nila iyon patungo sa bahay ng mga suki nila. Ikaw na ang bahala sa mga kapatid mo, ha, Ana? Nakangiting bili ng nanay nila sa nakababata sa kanya. Bago tuluyang umalis, tinawag naman niya si Buboy. Ikaw ang magbabantay kay Ate Ana at kay Neneng ha. Ikaw ang lalaki kaya ikaw ang magtatanggol sa kanila. Alam ko na yan, ate. Lagi mo nang sinasabi sa akin yan, di ba? Nagkatawanan sila sa isinagot ng nag-iisang kapatid na lalaki at saka naiiling na itinuloy ang pagtulak sa kariton. 11:00 pa lang ng umaga ay naubos na ang paninda nila. Malaki-laki ang tinubo nila dahil pati ang natira nilang paninda kahapon ay nabili na rin. Nagbayad pa ang ilang may utang sa kanila. Sana ganito lagi na yan oh. Makakaipon agad tayo ng pambili ng mga gamit namin sa pasukan. Oo anak, sana nga. Nakangiting sagot naman ang kanyang nanay. Malayo-layo pa sa kanilang bahay ay may naririnig na silang nagkakagulo, nagsisigawan. Nako, Dolor! Dalian mo! Si Leon, may kaaway na naman yata. Inandun sa loob ng bahay niyo at hinahanap sa mga anak mo yung itak! Dalian mo! May pagka-OA na pagbabalita ni Aling Merly, ang numero 1 tsismosa sa kanilang lugar. Dahil pagod at nabigla, nagtatakbo ang nanay niya pauwi. Ganoon na rin ang ginawa niya. Kung makakaya lang buhatin ang kariton, ay ginawa na niya upang masundan agad ang kanyang nanay. Gaya ng madalas mangyari, inabutan na naman niya ang kanilang nanay na nakayakap sa likuran ng tatay nila
upang pigilan ang pagsugod nito sa kaaway na hindi nila alam kung nasaan at kung sino. Maliliit pa lang silang magkakapatid ay nakita na nila ang ganoong eksena, kaya hindi na siya masyadong takot. Ngayon ay 12 anyos na siya, si Ana ay 10, si Boboy ay 8 at si Neneng ay 6 na taon. Lahat ng bisyo ay mayroon ang tatay nila. Nagtatrabaho man ay kulang pang pangsuporta sa hilig nito. Kaya kahit noong maliliit pa silang 4, ay nagtitinda na ng kung ano-ano ang nanay nila upang sila ay makaraos. Naputol ang pagmumuni niya ng, Ate! Ate! Ang nanay! Palahaw ni Ana habang hinihila ang laylaya ng kanyang damit. Nakita niyang nakaupo ang nanay nila at may dugong umaagos sa ilong nito. Katabi ang nag-iiyakan niyang mga kapatid. Noon palang nakalapit ang ilang nagmamalasakit para tumulong itayo ang nanay nila. Habang ang iba naman ay nagsisimula ng magbulungan. Gumagana na ang mahahaba at makakating dila at nakasahod na ang mga tainga. Hating gabi na ay gising pa rin si Adela. Iniisip niya ang nanay nila. Hindi niya alam kung maaawa ba o maiinis na. Hindi niya kasi maintindihan kung bakit natitiis nito ang mga ginagawa ng tatay nila. Hindi niya alam kung tanga ba ito o kung bulag ba. Napakatyaga nitong umunawa sa lahat ng pagkukulang ng tatay nila. Napakahaba ng pasensyang alagaan ang tatay nila. Bata pa siya, pero alam na niya kung ano ang tama at mali. Alam niya kung ano ang nakakahiya. Hindi na bale ang mga satsatan ng mga kapitbahay. Alam naman niyang makahahanap at makahahanap pa rin ng mapag-uusapan ang mga ito. Ang nakakahiya ay iyong nakikita pa ng mga kapatid niya ang hindi magandang gawain ng tatay nila, yung sila ang natutukso ng iba dahil sa tatay nila. Gusto na niya itong tanungin kung bakit ang tatay naman ng mga kaibigan nila ay hindi ganoon. Gusto niyang itanong kung bakit ito pa ang naging tatay nila. Nag-unahan sa pagpatak ang kanyang luha. Masamang-masama ang loob niya sa tatay nila. At masakit sa dibdib ang nararamdaman niyang yon. Ayaw niyang dumating ang araw na kahit anino nito ay hindi na niya gustuhing makita. Hinayaan niyang pumatak ng pumatak ang luha sa pagbabaka sakaling mahugasan ang namumuong galit sa kanyang dibdib.